Malakas ang buhos ng ulan, kasabay ng bawat kulog ang dagundong sa dibdib ni Gabriel Salcedo. Basa ang kanyang mamahaling sapatos sa pagtakbo niya sa pasilyo ng ospital at bawat hakbang ay tila isang malakas na kabog ng martilyo sa tahimik na gabi. ICU, Intensive Care Unit. Ang mga letrang iyon ay tila isang sumpa na sumusunog sa kanyang isipan. Sa dulo ng pasilyo, sa likod ng isang malaking salamin, naroon ang kanyang ina, si Lourdes, nakahiga, napapalibutan ng mga makinang hindi niya may intindihan na may isang manipis na tubo ng oxygen na nakakabit sa kanyang ilong. Pero hindi iyon ang dahilan kung bakit tila hihimatayin si Gabo sa kinatatayuan niya dahil sa tabi ng kama, nakatayo ang babaeng pakakasalan niya. Si Maris ang kanyang Maris. At sa ilalim ng malamlam na ilaw ng kwarto, dahan-dahang iniunat ni Maris ang kamay nito patungo sa tubo ng oxygen na siyang bumubuhay sa kanyang ina. Hindi maari. Kanina lang, ang lahat ay perpekto. Hawak niya ang kamay ni Maris sa loob ng isang maliwanag na jewelry store. Ang kinang ng diamanting singsing ay nasasapawan ng kinang sa mga mata nito nang isukat niya iyon sa daliri nito. It's perfect, Gabo. It's perfect. Bulong nito. Ang boses ay puno ng sinseridad na nagpatunaw sa puso niya. Just like you, sagot niya at hinalikan ito sa noo. Sa mga sandaling iyon, sigurado si Gabo na siya na ang pinakamaswerteng lalaki sa buong mundo. Natagpuan niya ang babaeng maganda, mabait, at nagbibigay sa kanya ng kapayapaang matagal na niyang hinahanap. Pagkatapos noon, dumaan siya sa bahay ng kanyang ina para ibalita ang magandang balita. Nadatnan niya si Lourdes sa hardin nito, nag-aalaga ng mga rosas. Gaya ng dati, malakas at matatag ang tindig nito. Pero sa mga mata nito, laging may bakas ng lungkot na hindi niya kailanman naintindihan. Ma, nag-propose na po ako kay Maris. Sabi niya, hindi maitago ang nangiti. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa labi ni Lourdes. Alam kong gagawin mo yan, anak. Masaya ako para sa'yo. Niyakap siya nito ng mahigpit. Alagaan mo siya at alagaan mo ang pamilyang bubuuin ninyo. Iyon lang ang mahalaga. Naramdaman ni Gabo ang pamilyar na babala sa boses ng ina. Ang laging pagpapaalala na ang pamilya ang pinakamahalaga sa lahat. Tumango siya. Kahit sa loob-loob niya, alam niyang ang korporasyon, ang Salcedo Pharma, ay laging isang malaking bahagi ng kung sino siya. Opo, ma. Pangako. Hindi niya alam na yun na pala ang huli nilang normal na pag-uusap. Isang tawag sa cellphone ang gumising sa kanya mula sa mahimbing na tulog. Nasa kabilang linya ang personal nurse ng kanyang ina. Sir Gabo, si Ma'am Lourdes po. Isinugod namin sa ospital. Hirap po siyang huminga. Ang mga salitang yon ay tila isang sundang na tumusok sa kanyang puso. Nagmamadali siyang nagbihis. Hindi na inabala pang gisingin si Maris na natutulog sa kabilang kwarto. Ang tanging nasa isip niya ay ang makarating sa ospital sa lalong madaling panahon. At ngayon, habang nakatayo siya rito, sa labas ng ICU, tila bumagal ang pag-ikot ng mundo. Ang imahe ni Maris na dahan-dahang inaabot ang tubo. Ang mahinang paghinga ng kanyang ina na nakadepende roon. Ang ulan na humahampas sa bintana. Isang malakas na kulog ang yumanig sa buong gusali at kasabay niyon ay ang paggising ng dugo sa mga ugat ni Gabo. Ang pagkalito ay napalitan ng isang emosyong hindi pa niya naramdaman dati. Isang halo ng purong galit at nakakabinging takot. Hindi na siya nag-isip. Itinulak niya ang pinto ng ICU ng buong lakas. Ang tunog ng pagbukas nito ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Maris! Ang sigaw niya ay puno ng sakit at pagtataka. Napalingon ang babaeng mahal niya. At sa paglingon nito, hindi ang pamilyar na ngiti ang sumalubong sa kanya, kundi ang isang pares ng matang ng lalaki sa purong takot. Ang sigaw ni Gabo
ay sinundan ng kaguluhan. 2 security guard ang mabilis na pumasok sa silid. Kasunod ang isang nurse na natataranta. Ang mahinang tunog ng mga monitor ng puso ni Lourdes ay tila naging isang sirena ng alarma sa pandinig ni Gabo. Nabitawan ni Mariz ang tubo. Napasubsob siya sa sahig na parang isang basang-basahan. Nanginginig ang buong katawan habang umiiyak. Hindi ito ang pag-iyak ng isang taong nagsisisi. Ito ang pag-iyak ng isang taong nahuli sa akto. Anong ginagawa mo? Nanginginig na tanong ni Gabo, pero ang mga salita ay tila hirap lumabas sa kanyang lalamunan. Hindi makasagot si Mariz. Ang mga hikbi lamang niya ang umalingaw-ngaw sa silid, kasabay ng walang tigil na pag-beep ng mga makina. Hinawakan siya ng mga gwardiya sa magkabilang braso at marahang itinayo. Hindi ito pumalag, tumingin lang ito kay Gabo. Ang mga mata ay puno ng isang emosyong hindi niya mabasa. Isang halo ng desperasyon at kahihiyan. Gabo, sorry. Yun lang ang salitang lumabas sa bibig nito bago siya ilabas ng silid. Naiwan si Gabo na nakatayo, nakatingin sa kanyang inang walang malay. Pagkatapos ay sa pintong pinaglabasan ni Mariz. Ang kanyang perpektong mundo, ang kanyang pinaplanong kinabukasan, lahat ay gumuho sa loob lamang ng ilang minuto. Mabilis ang mga sumunod na pangyayari. Dinala si Mariz sa istasyon ng pulis. Si Gabo ay kinapanayam ng mga investigador. Ang kanyang boses ay walang emosyon habang inuulit ang kanyang nakita. Para siyang isang robot na naglalahad ng datos. Ang sakit ay napakalalim, kaya't ang kanyang katawan ay pinili na lang na huwag itong maramdaman. Sa isang maliit na opisina sa istasyon, ipinaliwanag sa kanya ng isang detektib ang lahat. Umamin na po siya, Sir Salcedo. Sabi ng pulis sa mahinahong boses, si Mariz Castro, baon na baon daw po sa utang. Bawat salita ng detective ay tila isang suntok sa sikmura ni Gabo. Ang nakababata raw po niyang kapatid ay may malubhang sakit sa bato. Kailangan ng agarang kidney transplant. Nangutang siya sa kung sino-sino hanggang sa napunta sa mga loan shark. Malaki na raw po ang interes at tinatakot na ang kanyang pamilya. Kaya niya gagawin to sa nanay ko? Para sa pera? Hindi makapaniwalang tanong ni Gabo. Tumango ang detektib. Ang plano niya, kapag namatay si Ma'am Lourdes at ikinasal kayo, makukuha niya ang mana niya para ipambayad sa operasyon at sa mga utang. Desperado lang daw po talaga siya. Hindi kasamaan, desperasyon. Pero para kay Gabo, pareho lang iyon. Ang babaeng pinagkatiwalaan niya ng kanyang puso ay handang pumatay para sa pera. Bumalik si Gabo sa ospital na parang isang kaluluwang ligaw. Ang galit ay nagsisimula nang humalili sa pagkabigla. Pumasok siya sa silid ng kanyang ina. Gising na ito, pero ang mga mata nito ay nakatitig lamang sa kawalan. Ma, nandito na ako. Malumanay na sabi ni Gabo. Hinawakan ang kamay nito. Walang reaksyon. Tumingin si Lourdes sa kanya at sa mga mata nito, nakita ni Gabo ang isang bagay na mas masahol pa sa sakit. Isang nakakabinging kawalan. Pumasok ang doktor. Mr. Salcedo, I need to talk to you. Lumabas sila sa pasilyo. Your mother is physically stable now, pero ang nangyari ay nagdulot ng isang matinding psychological trauma. She's suffering from what we call psychogenic mutism. Hindi siya makapagsalita. Ano? Anong ibig sabihin nun, Doc? Magiging pipi siya? Hindi naman sa ganon. Walang problema sa kanyang vocal cords. Ang isip niya ang nagtayo ng pader para protektahan ang sarili niya mula sa isang trauma na hindi nito kayang iproseso. Sa ngayon, hindi natin alam kung kailan siya muling makakapagsalita. Gumuho ang natitirang lakas ni Gabo. Bumalik siya sa tabi ng ina, umupo, at hinawakan ang kamay nito ng mahigpit. Pinagmasdan niya ang mukha ng babaeng nag-alaga sa kanya. Ngayon, ito naman ang walang magawa. Nakakulong sa sarili nitong isipan at kasalanan niya ang lahat.
Siya ang nagdala sa demonyong yon sa buhay nila. Nang gabing iyon, umuwi si Gabo sa penthouse na dapat sana ay magiging pugad nila ni Maris. Ang bawat sulok ay puno ng alaala nito. Ang pabango nito ay nanunuot pa rin sa hangin. Ang damit na isinuot nito kagabi ay nakasabit pa sa upuan. Para siyang sinasakal. Ang kanyang mga mata ay napadpad sa isang silver na picture frame sa ibabaw ng mesa. Ito ang kanilang engagement photo. Nakangiti sila pareho, masaya. Walang kamalay-malay sa kasinungalingang nababalot sa larawang iyon. Ang galit na kanina pa niya pinipigilan ay sumabog. Dinampot niya ang picture frame at ibinato ito ng buong lakas sa pader. Ang tunog ng nabasag na salamin ay umalingaw-ngaw sa buong penthouse. Napaluhod siya sa sahig, sa gitna ng mga bubog, at doon, sa wakas, bumuhos ang mga luhang kanina pa niya itinatago. Habang siya ay nakaluhod sa gitna ng kanyang nawasak na pangarap, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang ingay na ayaw niyang marinig, pero sinagot pa rin niya ito. Ang kanyang personal assistant, si Rina, ang nasa kabilang linya. "Sir." Ang boses ni Rina ay nanginginig, puno ng pagkasindak. "Sir, kailangan niyo pong makita to. Ang stocks ng Salcedo Pharma, bumabagsak po ng husto. May nagmamanipula sa market." Ang balita mula kay Rina ay tila isang pitsel ng malamig na tubig na ibinuhos sa nag-aapoy na galit ni Gabo. Ang personal na trahedya ay biglang naging isang corporate crisis. Walang oras para magdalamhati. Ang imperyong binuo ng kanyang ama at pinalago ng kanyang ina ay nasa bingit ng panganib. "Magpatawag ka ng emergency board meeting bukas, 7 a.m. sharp." Utos niya. Ang boses ay biglang naging malamig at matigas. Ang boses ng isang CEO. "Pero sir, ang mama niyo po." "Just do it, Rina." Ibinaba niya ang tawag. Kinabukasan, pumasok si Gabo sa boardroom ng Salcedo Pharma na may suot na maskara ng kumpiyansa. Ang kanyang mamahaling suit ay maayos. Ang kanyang buhok ay nakasuklay, pero ang madilim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata ay nagsasabi ng ibang kwento. Ang tensyon sa loob ng silid ay halos nahihipo. Ang mga miyembro ng board, mga veteranong negosyante na nakasama na ng kanyang ama, ay nakatingin sa kanya ng may pag-aalala at pagdududa. "Good morning," simula ni Gabo. Ang boses ay matatag. "Alam kong nabasa niyo na ang reports. Our stock price has plummeted by 30% overnight. This is not a market fluctuation. This is a deliberate surgical strike." Sa screen sa likod niya, ipinakita ang mga graph at numero, isang kwento ng financial bloodshed. Isang hindi kilalang entity ang sabay-sabay na nagbenta ng malaking volume ng kanilang shares na nag-trigger ng panic selling sa mga maliliit na investor. Kasabay nito, isang coordinated na black propaganda campaign ang kumalat online, nagpapakalat ng mga pekeng balita tungkol sa kalidad ng kanilang mga produkto. Isang matandang board member, si Mr. De Villa, ang bumasag sa katahimikan. "Gabriel, we all know what's happening in your personal life. We sympathize with you and Lourdes, pero kailangan naming malaman, kaya mo bang hawakan ito?" Ang tanong ay magalang, pero ang tunay na kahulugan nito ay malinaw. "May tiwala pa ba kami sa'yo?" Tumingin si Gabo sa bawat isa sa kanila. "Ang nangyari sa pamilya ko ay personal. Ito," sabi niya, itinuro ang screen, "ay digmaan at sisiguraduhin ko sa inyo, hindi tayo matatalo sa digmaang ito." Buong araw, abala si Gabo sa paggawa ng mga plano, pakikipag-usap sa mga bangko, at pagbibigay ng mga utos. Gumagana siya na parang makina. Itinutulak ang lahat ng emosyon sa pinakamalalim na sulok ng kanyang isipan. Pero sa bawat sandali ng katahimikan, sa pagitan ng mga tawag at pag-aaral ng mga dokumento, ang imahe ng kanyang ina ay bumabalik. Gabi na nang makarating siya sa ospital.
Ang amoy ng antiseptiko ay sumasalubong sa kanya, isang paalala ng isa pang laban na hindi niya alam kung paano ipapanalo. Nadatnan niya ang kanyang ina sa parehong posisyon, gising, nakatingin sa bintana. Sa kadiliman ng gabi, umupo siya sa tabi nito, inalis ang kanyang kurbata. Ang bigat ng buong mundo ay tila nakapatong sa kanyang mga balikat. "Ma!" Bulong niya, ang boses ay pagod. "Sinisira nila tayo." Ikinuwento niya ang lahat. Ang pagbagsak ng stocks, ang mga kasinungalingan online, ang pagdududa ng board. Ikinuwento niya ito hindi dahil umaasa siyang may sasabihin ito, kundi dahil kailangan niya lang itong ilabas. Kailangan niya ang kanyang ina, kahit sa ganitong paraan. "Hindi ko alam kung sino ang kaaway, Ma." Napakatalino niya. Bawat galaw niya ay kalkulado. Tumingin sa kanya si Lourdes. Walang salita. Pero sa mga mata nito, may nakita si Gabo na isang bagay na pamilyar. Determinasyon. Dahan-dahan, itinaas nito ang nanginginig na kamay at hinawakan ang pisngi niya. Isang marahang tapik na parabang sinasabing, "Kaya mo yan, anak." Sa simpleng kilos na yon, nakahanap si Gabo ng panibagong lakas. Niyakap niya ang ina. "Lalaban ako, Ma. Para sa inyo. Para sa legacy ni Papa." Bumalik siya sa kanyang opisina sa Salcedo Tower. Ang buong palapag ay madilim at tahimik, maliban sa liwanag mula sa kanyang computer. Sa gitna ng paghahanap ng impormasyon tungkol sa mga posibleng kakumpetensya na may kakayahang gawin ang pag-atake, isang email ang biglang pumasok sa kanyang inbox. Walang subject. Ang nagpadala ay isang scrambled na email address. Nagdalawang isip siya bago ito buksan. Sa loob, mayroon lamang isang attachment, isang nakascan na kopya ng isang lumang artikulo mula sa isang lokal na pahayagan. Ang petsa, 25 taon na ang nakalipas. Ang headline, "Tragedya sa Botica. Maliit na negosyo bangkarote dahil sa maling gamot." Binasa niya ang artikulo. Tungkol ito sa isang maliit na pamilyang nagmamay-ari ng botika na nalugi matapos di umanong magbenta ng maling gamot na naging sanhi ng malubhang karamdaman ng isang customer. Walang pangalan ng kumpanya, walang pangalan ng mga sangkot. Isang maliit na balita na matagal nang nalimot ng mundo. Napakunot ang noo ni Gabo. Ano ito? Isang biro? Isang distraction? Bakit may magpapadala sa kanya nito? Wala itong kaugnayan sa Salcedo Pharma. Wala itong kaugnayan sa kanya. O baka naman, meron? Walang patutunguhan ang investigasyon ni Gabo sa misteryosong email. Ang artikulo ay masyadong luma at walang digital footprint na maaring sundan. Ang kaaway ay nananatiling isang multo, isang anino na sumisira sa lahat ng kanyang pinaghirapan. Sa gitna ng pagkabigo, isang pangalan ang pumasok sa kanyang isip. Attorney Oscar Romero, ang matagal ng abogado at matalik na kaibigan ng kanyang ama, ang taong pinagkakatiwalaan ng kanilang pamilya sa lahat ng legal na usapin. Kung mayroong sino mang maaaring may alam, iyon ay siya. Kinabukasan, nagtungo si Gabo sa opisina ni Attorney Romero. Ang lugar ay amoy ng mga lumang libro at mamahaling kahoy, isang santuwaryo ng mga lihim at kasunduan. "Gabriel, iho, ikinagagalak kitang makita. Bagamat sana ay sa mas magandang pagkakataon." Bati ng abogado, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng tunay na pag-aalala. "Pasensya na po sa biglaang pagpunta, Tito Oscar," sabi ni Gabo. Umupo sa silyang katapat ng malaking mesa ng abogado. Inilahad niya ang krisis sa kumpanya, ang pag-atake sa stock market at ang misteryosong email. Nakinig ng mabuti si Attorney Romero. Ang mga daliri ay magkasalikop sa ibabaw ng mesa. Nang matapos si Gabo, hindi ito agad nagsalita. Sa halip, binuksan nito ang isang drawer at kumuha ng isang folder. "Gabriel, bago tayo magpatuloy dyan, meron akong mas mahalagang bagay na kailangan mong malaman," seryosong sabi ng abogado.
Tungkol ito sa iyong ina. Napakunot ang noo ni Gabo. Ano po iyon? May problema po ba sa ospital? Hindi. Tumawag sa akin si Lourdes. Noong gabi ring iyon, bago pa siya tuluyang hindi makapagsalita. Ang puso ni Gabo ay biglang kumabog ng malakas. May ibinilin siya sa akin. Isang utos na sa totoo lang ay nagulat din ako. Huminga ng malalim ang abogado. Inutusan niya akong gawin ang lahat ng legal na paraan para mapababa ang kaso ni Maris Castro. Para kay Gabo, ang mga salita ay tila hangin na hindi niya maintindihan. Ano po? Tito, baka po nagkamali lang kayo ng dinig. Si Mama po ang biktima. Umiling si Attorney Romero. Malinaw ang sinabi niya, iho, at hindi lang iyon. Binuksan ng abogado ang folder. Inilipat niya ang isang malaking halaga mula sa kanyang personal savings account papunta sa isang trust fund. Ang pondong iyon ay para sa kidney transplant ng kapatid ni Maris. Sa sandaling iyon, tila huminto ang paghinga ni Gabo. Ang utak niya ay tumatangging tanggapin ang impormasyon. Hindi po yan totoo, mariing sabi ni Gabo. Tumatayo. Galit na galit ako sa babaeng yon. Gusto kong mabulok siya sa kulungan. Bakit? Bakit gagawin yun ni Mama? Ang boses niya ay puno ng galit at pagkalito. Hindi ko rin alam, Gabriel. Malumanay na sagot ng abogado. Pero ito ang iniwan niya para sa iyo. Inabot ni Attorney Romero ang isang piraso ng papel, isang sulat kamay. Nanginginig na kinuha ito ni Gabo. Kilala niya ang sulat ng kanyang ina. Pero ngayon, ito ay magulo at tila minadali. Anak, alam kong galit ka, pero pakiusap, intindihin mo. Isang pagkakamali ay hindi dapat pumatay sa pag-asa ng ibang tao. Bawat isa ay may karapatang magbago. Huwag mong hayaang patigasin ng galit ang iyong puso. Nagmamahal, Mama na payuko si Gabo. Ramdam ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Ang bigat ng bawat salita sa sulat ay tila isang malaking sampal sa kanyang pagkatao. Ang lahat ng kanyang galit, ang kanyang paghihiganti ay biglang naging napakaliit at nakakahiya sa harap ng hindi masukat na pagpapatawad ng kanyang ina. Nagpaalam siya sa abogado na parang isang zombie at nagmaneho pabalik sa ospital. Ang isip niya ay blangko. Hindi na niya iniisip ang kumpanya o ang kaaway. Ang tanging tanong na umuulit-ulit sa kanyang isipan ay, bakit? Pagpasok niya sa silid, nakikita niya ang kanyang ina, tahimik tulad ng dati. Pero ngayon, ang katahimikan nito ay may ibang kahulugan. Hindi na ito katahimikan ng isang biktima, kundi katahimikan ng isang taong may daladalang bigat na hindi niya kailanman inakala. Lumapit siya, umupo sa tabi nito, at tinitigan ang muka ng ina. Sino ka talaga, Ma? Ano ang mga bagay na hindi mo sinasabi sa akin? Bakit, Ma? Bulong niya, ang boses ay basag. Bakit mo ginawa yon? Walang sagot. Sa sobrang bigat ng kanyang dibdib, napasandal siya sa bedside table. Sa kanyang paggalaw, nasagi niya ang isang maliit na music box na naroon mula pa noong bata siya. Nahulog ito sa sahig. Hindi ito nabasag, pero bumukas ang takip nito. At mula sa loob, isang maliit at kupas na litrato ang lumabas at lumapag sa sahig. Pinulot ito ni Gabo. Ang litrato ay lumana. Ang mga kulay ay halos naglaho na. Nakita niya ang isang mas batang bersyon ng kanyang ina. Nakangiti. Nakatayo sa tabi ng isang lalaking hindi niya kilala. Pero hindi iyon ang nakakuha ng kanyang atensyon. Ang nakakuha ng kanyang atensyon ay ang nasa likod nila. Ang karatula ng isang maliit na tindahan at malinaw na nababasa ang pangalan nito. Villalobos Pharmacy. Nanginginig ang kamay ni Gabo habang hawak ang maliit at kupas na litrato. Villalobos Pharmacy. Ang pangalan ay tila isang kidlat na gumuhit. Sa kanyang isipan, nag-uugnay sa dalawang magkahiwalay na piraso ng palaisipan. Ang litrato ng kanyang ina at ang lumang artikulo ng balita
na ipinadala sa kanya. Tragedya sa Botica. Hindi na niya kailangan ng imbestigador para malaman ang katotohanan. Ramdam na niya ito sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ang malamig na takot ay gumapang sa kanyang likuran. Dali-dali siyang umalis ng ospital. Ang pagod at puyat ay biglang naglaho, napalitan ng isang mapanganib na enerhiya. Kailangan niya ng mga sagot. Kailangan niya ng kumpirmasyon. Sa halip na umuwi, nagmaneho siya pabalik sa Salcedo Tower. Ang kanyang opisina, ang kanyang kuta, ang lugar kung saan kontrolado niya ang lahat. Ngayon, pakiramdam niya ay wala siyang anumang kontrol. Sinindihan niya ang kanyang computer at muling binuksan ang email na may naka-attach na artikulo. Pagkatapos ay sinimulan niyang gamitin ang lahat ng kanyang kakayahan at resources. Nag-access siya sa mga digital newspaper archives, mga public records, at business registries na karaniwang ginagamit para sa corporate intelligence. Una niyang hinanap, Villalobos Pharmacy. Ang mga resulta ay kakaunti, mga lumang direktoryo lamang. Ngunit nang i-cross-reference niya ito sa petsa ng artikulo, lumabas ang isang pangalan. Armando Villalobos, ang nag-iisang rehistradong may-ari. Sunod niyang hinanap ang pangalan ng may-ari. Doon, lumabas ang buong kwento. Si Armando Villalobos ay nagsampa ng kaso laban sa isang hindi pinangalanang supplier, ngunit natalo. Ang kanyang negosyo ay bumagsak. Ang kanyang reputasyon ay nawasak. 1 taon matapos malugi ang Botica, namatay si Armando Villalobos dahil sa atake sa puso. Iniwan ang kanyang asawa at isang anak na lalaki. Ang anak na lalaki, nanigas ang mga daliri ni Gabo sa ibabaw ng keyboard, Ricardo Villalobos. Nagpatuloy siya sa paghuhukay. Ang pangalan ni Ricardo ay nawala sa mga pampublikong talaan sa loob ng maraming taon bago muling lumitaw bilang ang misteryosong nagtatag ng V-Corp, isang investment firm na mabilis na lumago at ngayon ay isa sa mga pinakamalaking kakumpetensya ng Salcedo Pharma. V-Corp, Villalobos Corporation, ang lahat ay nagkakatugma. Ang pag-atake sa kanyang kumpanya ay hindi isang simpleng corporate move. Ito ay personal. Ito ay paghihiganti. Para makasiguro, tinawagan niya ang isang pribadong imbestigador na dati na niyang nakatrabaho. Kailangan ko ng lahat ng impormasyon tungkol kay Ricardo Villalobos, ang kanyang nakaraan, ang kanyang pamilya. Lahat. I needed an hour ago. Hindi pa lumilipas ang 1 oras, tumawag pabalik ang imbestigador. Sir, positive. Si Ricardo Villalobos, CEO ng V-Corp. Siya po ang nag-iisang anak ni Armando Villalobos, ang may-ari ng butikang yon. 25 taon na ang nakalipas. Pagkatapos ng tawag, napasandal si Gabo sa kanyang upuan, nakatingin sa skyline ng Maynila mula sa bintana ng kanyang opisina. Ang mga ilaw ng lungsod ay tila mga bituin, pero para sa kanya, ang lahat ay kadiliman. Ang multo na sumisira sa kanyang buhay ay may pangalan at mukha na. Bumalik siya sa ospital. Iba na ngayon ang pagtingin niya sa kanyang ina. Ang katahimikan nito ay hindi na lamang dahil sa trauma na dulot ni Maris. Ito ay katahimikan ng 25 taon. Katahimikan ng isang lihim na sinubukan nitong ibaon sa limot. Ngayon, naiintindihan na niya kung bakit nito pinatawad si Maris. Nakita ng kanyang ina ang sarili nitong nakaraan sa desperasyon ng isang babaeng handang gawin ang lahat para sa pamilya. Hindi niya pinapatawad ang kasalanan, pinapatawad niya ang taong nagkasala. Umupo siya sa tabi ng kama. Hindi na galit ang nararamdaman niya, kundi takot. Takot para sa kanyang ina. Takot sa kung anong sakit ang pinagdaanan nito nang mag-isa sa loob ng napakaraming taon. Habang siya ay nakaupo roon, nalulunod sa kanyang mga iniisip, biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone sa ibabaw ng mesa. Isang unknown number ang tumatawag. Nag-alinlangan siya, pero sinagot niya ito. Hello? Isang boses ng lalaki ang sumagot mula sa kabilang linya.
kalmado, malamig, at puno ng isang nakakakilabot na kontrol. Kumusta, Mr. Salcedo? Sa tingin ko, oras na para mag-usap tayo. Kilala ni Gabo ang boses na yon mula sa mga business conference, ang kanyang kaaway. Ricardo Villalobos, isang mahinang tawa ang narinig ni Gabo sa kabilang linya. Buti naman at ginawa mo ang iyong takdang aralin. Mayroong sandaling katahimikan. Mag-usap tayo tungkol sa iyong ina at sa utang na hindi niya kailanman binayaran. Kinabukasan, nagkita sina Gabo at Ricardo sa isang mamahaling restaurant na matatagpuan sa rooftop ng isang 5-star hotel. Ang lugar ay pinili ni Ricardo. Ito ay tahimik, pribado at nag-aalok ng isang napakagandang tanawin ng buong syudad. Isang perpektong lugar para pag-usapan ang pagbagsak ng isang imperyo. Naunang dumating si Gabo. Pinili niya ang isang mesa sa sulok kung saan tanaw niya ang pinto. Bawat minuto ng paghihintay ay tila isang oras. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas, pero ang kanyang mukha ay kalmado. Ito ang itinuro sa kanya ng mundo ng korporasyon. Huwag kailanman ipakita ang iyong kahinaan. Eksaktong 12:00 ng tanghali, pumasok si Ricardo Villalobos. Siya ay matangkad, nakasuot ng isang perpektong fit na itim na suit at may tindig na puno ng kumpiyansa. Mayroon siyang ngiti sa labi, ngunit hindi ito umaabot sa kanyang mga mata. Ang kanyang mga mata ay malamig na parang yelo. "Gabriel, salamat sa pagdating," sabi ni Ricardo. Iniunat ang kanyang kamay. Hindi ito tinanggap ni Gabo. "Diretsuhin mo na ako, Villalobos. Anong kailangan mo?" Ang nangiti ni Ricardo ay lumawak. Walang pakundangan. "I like that." Umupo siya sa tapat ni Gabo. Inayos ang kanyang kurbata. "Pero bakit tayo magmamadali? Hindi ba't 25 taon din akong naghintay para sa pagkakataong ito?" Isang waiter ang lumapit, pero iwinagayway lamang ito ni Ricardo paalis. "Hindi kami o-order." Tumingin siya pabalik kay Gabo. "Alam mo, ang Salcedo Pharma ay isang kahangahangang kumpanya. Solid ang pundasyon, malakas ang reputasyon, halos perpekto." Huminto siya, tila ninanamnam ang bawat salita. Pero lahat ng bagay, gaano man katibay, ay mayroong kahinaan. At ang kahinaan ng Salcedo Pharma ay ang iyong ina. "Huwag mong isasama ang nanay ko dito," mariing sabi ni Gabo. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa ilalim ng mesa. "Bakit hindi?" tanong ni Ricardo. Ang boses ay naglalaro. "Siya naman ang nagsimula ng lahat ng ito, hindi ba? Ang iyong mabait at kagalang-galang na ina, si Lourdes Salcedo." Kumuha siya ng isang manipis na folder mula sa kanyang briefcase at inilapag ito sa mesa. Noong mga panahong iyon, ang Salcedo Pharma ay hindi pa isang higante. Isa lamang itong maliit na supplier. At ang nanay mo, isang batang parmasyutiko na puno ng ambisyon, ang namamahala sa quality control. Binuksan ni Ricardo ang folder. Sa loob ay may mga kopya ng mga lumang dokumento, delivery receipts, inventory lists, mga sulat. Ang aking ama, si Armando, ay nagmamay-ari ng isang maliit na botika. Ang Villalobos Pharmacy. Simple lang ang buhay namin, pero masaya. Hanggang sa isang araw, nagkamali ng delivery ang Salcedo Pharma. Isang batch ng gamot para sa puso ang na-mislabel bilang simpleng bitamina. Isang maliit na pagkakamali, di ba? Pero ang pagkakamaling iyon, ang boses ni Ricardo ay biglang naging puno ng pait. Ang pagkakamaling iyon ay halos pumatay sa isang matandang customer. Ang nanay mo, para pagtakpan ang kanyang pagkakamali at protektahan ang reputasyon ng kumpanya ninyo, ay itinanggi ang lahat. Ibinasura niya ang mga reklamo, sinira ang mga ebidensya. Pinalabas niya na ang aking ama ang nagkamali. Tinitigan ni Gabo ang mga dokumento. Hindi niya alam kung totoo ang mga ito o peke. Ang tanging alam niya,
ay ang sakit na nakikita niya sa mga mata ni Ricardo ay totoo. Nawasak ang negosyo namin, nawasak ang pangalan ng tatay ko, namatay siyang daladala ang kahihiyan na hindi niya kasalanan. At ang pamilya mo, nagpatuloy kayo sa pagyaman, itinayo ang inyong imperyo sa ibabaw ng mga abo ng pamilya ko. Natahimik ang buong paligid. Ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng hangin sa labas. Ngayon, nandito ako para maningil. Pagpapatuloy ni Ricardo, ang kanyang boses ay bumalik sa pagiging malamig. Ano ang gusto mo? Pera? Tanong ni Gabo. Tumawa si Ricardo, isang tawang walang saya. Ang pera ay nababalik, Gabriel. Ang nawalang karangalan hindi. Ang gusto ko ay hustisya. Ang gusto ko ay makita kang maranasan ang naramdaman namin. Isinara niya ang folder. Bibigyan kita ng isang pagpipilian. Isang napakasimpleng pagpipilian. Tumingin siya diretso sa mga mata ni Gabo. Una, magpapatawag ka ng isang press conference. Sa harap ng buong mundo, aaminin mo ang kasalanan ng iyong ina. Isasalaysay mo kung paano itinayo ang Salcedo Pharma sa isang kasinungalingan. At pagkatapos, ililipat mo sa akin ang 51% ng shares ng kumpanya bilang bayad pinsala. Nanlamig ang buong katawan ni Gabo. O pangalawa, patuloy ni Ricardo, ang bawat salita ay tila isang patalim. Kung tatanggi ka, itutuloy ko ang aking ginagawa. Pero sa pagkakataong ito, hindi lang stock market ang titirahin ko. Ilalabas ko ang lahat ng dokumentong ito, lahat ng ebidensya. Sisirain ko hindi lang ang Salcedo Pharma, kundi pati na rin ang pangalan at dangal ng iyong ina hanggang sa wala nang matira. Napatingin si Gabo sa labas, sa malawak na syudad sa ilalim nila. Ang syudad na dati ay simbolo ng kanyang tagumpay, ngayon ay tila isang kulungan. Si Ricardo ay nag-iwan sa kanya ng isang imposibleng pagpipilian. Iligtas ang kumpanya sa pamamagitan ng pagsira sa kanyang ina, o iligtas ang kanyang ina sa pamamagitan ng pagsira sa lahat ng kanilang pinaghirapan. Mayroon kang 24 na oras para magdesisyon, sabi ni Ricardo. Tumatayo na. Choose wisely. Ang 24 na oras na ibinigay ni Ricardo ay tila isang sentensya ng kamatayan. Umalis si Gabo sa restaurant na parang isang multo. Hindi naririnig ang ingay ng trapiko. Hindi nararamdaman ang init ng araw. Ang tanging umuugong sa kanyang isipan ay ang dalawang pagpipilian na parehong patungo sa pagkawasak. Iligtas ang kumpanya, iligtas ang ina. Hindi niya maaaring gawin pareho. Nagkulong siya sa kanyang penthouse. Ang lugar na dati ay simbolo ng kanyang tagumpay ngayon ay tila isang gintong hawla. Tumingin siya sa paligid, sa mga mamahaling kasangkapan, sa mga abstract na painting sa pader, sa mga tropeo at plake ng pagkilala na nakahilera sa isang estante. CEO of the Year, Top Innovator in Pharmaceuticals, Business Excellence Award. Dati, ang mga ito ang nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng halaga. Ngayon, ang mga ito ay mga piraso lamang ng metal at salamin. Walang kahulugan, walang kwenta. Dinampot niya ang isang tropeo. Ang bigat nito sa kanyang kamay ay tila kabaligtaran ng gaan ng pakiramdam niya sa loob. Sa isang iglap, ibinato niya ito sa pader na salamin na nakaharap sa syudad. Ang tunog ng pagbasag ay umalingaw-ngaw, pero hindi nito nabawasan ang bigat sa kanyang dibdib. Isa-isa niyang pinagbabato ang mga parangal. Ang bawat pagbasag ay isang sigaw na hindi niya mailabas. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan, ang lahat ng kanyang sakripisyo, ang mga gabing hindi niya inuwian para lang matapos ang isang proyekto. Ang mga family dinner na hindi niya napuntahan dahil sa isang mahalagang meeting. Ang mga tawag mula sa kanyang ina na hindi niya sinagot dahil abala. Siya. Para saan? Para sa isang pangalan sa isang gusali?
para sa mga numerong tumataas sa stock market. Napaluhod siya sa gitna ng mga nabasag na salamin at metal. Ang kanyang mga kamay ay sumasapos sa kanyang mukha. Sa kauna-unahang pagkakataon, mula noong siya ay bata pa, umiyak si Gabo ng walang pigil. Umiyak siya para sa kanyang nasirang tiwala, para sa kanyang naliligaw na landas, at higit sa lahat, para sa kanyang ina. Naisip niya ang mga salita nito sa sulat. Huwag mong hayaang patigasin ng galit ang iyong puso. Pero hindi ba't iyon mismo ang nangyari sa kanya? Ang kanyang puso ay naging kasing tigas ng mga gusaling itinayo niya. Gabi na nang tumigil siya sa pag-iyak. Ang galit at pagkabigo ay napalitan ng isang nakakabinging katahimikan. Alam na niya ang kailangan niyang gawin. Ang desisyon ay masakit, pero malinaw. Malinaw na parang kristal. Nagmaneho siya papunta sa ospital. Ang mga pasilyo ay tahimik. Ang ilaw ay malamlam. Pagpasok niya sa silid, nakikita niya ang kanyang ina na natutulog. Ang mga guhit sa mukha nito ay tila mas lumalim. Ang mga hibla ng puting buhok ay tila mas dumami. Umupo siya sa tabi nito. Hinawakan ng kamay nito ng marahan para hindi ito magising. Ma, bulong niya sa natutulog na ina. Sorry po. Ang sorry na iyon ay hindi lang para sa gabing iyon. Ito ay para sa lahat ng mga nakaraang taon. Sorry kung mas pinahalagahan ko ang kumpanya kaysa sa inyo. Sorry kung naging abala ako para pakinggan ang mga kwento nyo. Sorry kung hindi ko napansin na nag-iisa kayong nagdadala ng isang mabigat na pasanin. Tumulo ang isang butil ng luha mula sa kanyang mga mata at pumatak sa kamay ng ina. Alam ko na po ang lahat, ma, tungkol sa nakaraan. Tungkol kay Ricardo Villalobos at sa ultimatum niya. Huminga siya ng malalim, pinipigilan ang pagbasag ng kanyang boses. Hayaan niyo na po ang kumpanya, ma. Ang mga gusali, pwedeng itayo ulit. Ang pera, pwedeng kitain ulit. Pero kayo, iisa lang po kayo. Hindi ko hahayaang sirain niya kayo. Hindi ko hahayaang dungisan niya ang pangalan niyo. Kahit na ang kapalit nito ay ang lahat ng pinaghirapan natin. Habang nagsasalita siya, hindi niya namalaya na ang mga mata ng kanyang ina ay bahagyang bumukas. Isang butil din ng luha ang dahan-dahang gumulong sa gilid ng mga mata nito at tumulo sa unan. Hinalikan ni Gabo ang noo ng kanyang ina. Isang halik ng pamamaalam sa kanyang dating buhay at isang halik ng pangako para sa isang bagong simula. Tumayo siya. Kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa bulsa. Mayroon pa siyang isang tawag na kailangang gawin. Nanginginig ang kanyang kamay habang nagda-dial. Rina, sabi niya nang sagutin ito ng kanyang assistant. Ang kanyang boses ay pagod, ngunit desidido. Mag-schedule ka ng press conference bukas ng umaga. Para po saan, sir? Aanunsyo po ba natin ang ating counter-strategy laban sa V-Corp? Napapikit si Gabo. Hindi. Ako. Magre-resign na ako bilang CEO. Kinabukasan ang media room ng Salcedo Pharma ay siksikan. Ang mga kamera ay nakatutok, ang mga mikropono ay nakaabang, at ang hangin ay puno ng espekulasyon. Inaasahan ng lahat ang isang matapang na pahayag mula kay Gabriel Salcedo, isang deklarasyon ng digmaan laban sa V-Corp. Ngunit ang Gabo na humarap sa kanila ay iba. Wala na ang CEO na may matigas na panga at matalim na tingin. Ang lalaking nakatayo sa podium ay payapa. Ang kanyang mga mata ay may bakas ng kalungkutan, ngunit mayroon ding bagong tuklas na kalinawan. Magandang umaga sa inyong lahat. Simula niya, ang kanyang boses ay kalmado at malinaw. Salamat sa inyong pagdalo. Huminga siya ng malalim. Sa mga nakalipas na araw, ang Salcedo Pharma ay dumanas ng isang matinding pagsubok. Ang ating kumpanya na binuo sa dugo, pawis at pangarap ay inaatake. Tumahimik ang lahat, naghihintay sa susunod niyang sasabihin. Ngunit sa gitna ng krisis na ito, isang bagay ang naging malinaw sa akin. Tumingin siya sa bawat kamera.
na para bang kinakausap niya ang bawat manonood. May mga laban sa buhay na mas mahalaga kaysa sa stock prices at market shares. Sa araw na ito, opisyal akong bumababa sa aking posisyon bilang Chief Executive Officer ng Salcedo Pharma. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig sa buong silid. Nagsimula ang bulungan. Ang mga reporter ay nagsimulang mag-type ng mabilis sa kanilang mga laptop. Hindi ko ito ginagawa dahil sa takot o pagsuko. Pagpapatuloy ni Gabo, itinaas ang kanyang kamay para patahimikin sila. Ginagawa ko ito dahil sa pagmamahal. Ang aking ina, si Lourdes Salcedo, ay may sakit at kailangan niya ako. Sa loob ng maraming taon, inuna ko ang kumpanyang ito. Ngayon, oras na para unahin ko naman ang aking pamilya. Hindi niya binanggit si Ricardo. Hindi niya binanggit ang nakaraan. Ginawa niyang simple ang kanyang dahilan. Isang katotohanang walang sino man ang maaaring kwestiyonin. Salamat sa inyong lahat. Iyon lang. At pagkatapos ay tumalikod na siya at umalis sa podium. Iniwan ang isang silid na puno ng naguguluhang mga mamamahayag. Sa kanyang opisina, pinapanood ni Ricardo Villalobos ang press conference sa isang malaking screen. Ang kanyang mukha, na kanina ay puno ng pag-asa sa isang matamis na tagumpay, ay napalitan ng pagkabigla. Hindi ito ang inaasahan niya. Inaasahan niya ang isang laban, isang pag-amin, isang pagbagsak. Hindi isang marangal na sakripisyo. Ibinato ni Gabo ang bola sa kanya, ngunit sa paraang hindi niya kayang saluhin. Paano niya sisirain ang pangalan ni Lourdes ngayon kung ang sarili nitong anak ay isinuko ang lahat para alagaan siya? Anumang pag-atake na gagawin niya ngayon ay magmumukha na lamang isang malupit at walang pusong paghihiganti. Nanalo si Gabo, hindi sa pamamagitan ng paglaban, kundi sa pamamagitan ng pagsuko. Mula sa araw na yon, nagbago ang buhay ni Gabo. Ang kanyang schedule, na dati ay puno ng mga board meetings at business trips, ay napalitan ng mga pagbisita sa ospital. Ang kanyang mga conference calls ay napalitan ng mahabang oras ng pag-upo sa tabi ng kanyang ina. Ibinenta niya ang kanyang mamahaling sports car. Lumipat siya mula sa kanyang penthouse patungo sa isang mas maliit na kondo malapit sa ospital. Inalis niya ang lahat ng bagay na nagpapaalala sa kanya ng kanyang dating buhay. Sa simula, mahirap. Ang katahimikan sa pagitan nila ng kanyang ina ay nakakabingi. Ngunit hindi sumuko si Gabo. Dinadalhan niya ito ng mga libro at binabasahan. Kahit na hindi niya alam kung nakikinig ito, ikinukwento niya ang kanyang araw, ang mga simpleng bagay tulad ng kanyang nakitang aso sa kalye o ang masarap na kape na kanyang natikman. Ipinupunta niya ito sa hardin ng ospital sakay ng wheelchair. Doon, sa ilalim ng araw, uupo sila ng maraming oras, pinapanood ang mga ibon at ang mga ulap. Naaalala mo ma? Sabi niya isang hapon habang nakatingin sila sa isang puno ng mangga. Nung bata ako, inakyat ko yung puno ng mangga sa likod bahay natin. Nahulog ako at nabalian ng braso. Umiyak ako ng malakas, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa takot. Napapagalitan niyo ako. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Gabo. Pero hindi kayo nagalit. Niyakap niyo lang ako at sinabing, ang mahalaga ay ligtas ka anak. Ibinabalik niya ang mga alaala. Muling binubuo ang kanilang koneksyon, piraso bawat piraso. Unti-unti, napansin niya ang mga maliliit na pagbabago. Ang bahagyang pagtango kapag nagtatanong siya, ang mahinang pagpisil sa kanyang kamay kapag natatawa siya sa kanyang mga kwento. Isang hapon, habang ikinukwento niya ang isa sa mga kalokohan niya noong high school, napansin niyang gumagalaw ang mga labi ng kanyang ina. Tila may sinusubukan itong sabihin. Lumapit si Gabo. Ang kanyang puso ay puno ng pag-asa. Ano yon ma? May gusto po ba kayong sabihin? Pinilit ni Lourdes na ibuka ang kanyang bibig. Ang mga ugat sa kanyang leeg
ay lumitaw sa kanyang pagsisikap. At pagkatapos, isang tunog ang lumabas. Mahina, garalgal, at halos hindi marinig. Pero para kay Gabo, ito ang pinakamagandang musika sa buong mundo. Nak, ang isipan ni Lourdes, madilim. Sa loob ng maraming linggo, iyon lamang ang aking mundo. Isang madilim na espasyo sa loob ng sarili kong isipan. Naririnig ko ang lahat ako pang lahat, ang pag-alala sa boses ng mga doktor, ang mga bulungan ng mga nurse, at higit sa lahat, ang boses ng aking anak, ang boses ni Gabo. Siya ang aking liwanag sa kadiliman. Ang kanyang mga kwento, ang kanyang pagtawa, ang init ng kanyang kamay. Sila ang mga sinulid na humihila sa akin pabalik sa mundo ng mga may buhay. Noong gabing iyon, sa ospital, nang makita ko si Maris na inaabot ang tubo ng oxygen, hindi takot ang una kong naramdaman, kundi awa. Nakita ko sa kanyang mga mata ang isang bagay na napakapamilyar, ang desperasyon ng isang taong wala ng ibang mapupuntahan na handang gumawa ng isang kahila-hilakbot na bagay para sa pamilya. Nakita ko ang aking sarili. 25 taon na ang nakalipas. Ako ay isang batang parmasyutiko, puno ng pangarap para sa aking asawa at sa aming munting anak, si Gabo. Ang Salcedo Pharma, na noon ay Salcedo Supplies pa lamang, ay isang maliit na negosyo. Bawat sentimo ay mahalaga. Isang araw, sa aking pagmamadali, nagkamali ako. Isang kahon ng gamot na dapat sana ay para sa disposal ay naisama ko sa delivery para sa isang maliit na botika, ang Villalobos Pharmacy. Nang malaman ko ang aking pagkakamali, huli na ang lahat. Isang customer na ang naapektuhan. Panic. Iyon ang naramdaman ko. Takot na baka masira ang aming munting negosyo. Takot na baka mawala ang lahat ng pinaghirapan namin ng aking asawa. Kaya gumawa ako ng isang bagay na pagsisisihan ko habang buhay. Itinanggi ko ang lahat. Ginamit ko ang aking kaalaman para palabasin na ang botika ang nagkamali. Naniwala sa akin ang korte. Natalo sa kaso si Mr. Armando Villalobos. Nalugi ang kanyang negosyo. Nasira ang kanyang buhay. Nakaligtas ang Salcedo Supplies. Lumago ito at naging Salcedo Pharma. Ngunit sa bawat tagumpay, sa bawat bagong gusaling itinayo, dala-dala ko ang bigat ng aking kasalanan. Ang imahe ng malungkot na mukha ni Mr. Villalobos at ng kanyang umiiyak na asawa ay hindi kailanman nawala sa aking isipan. Ipinangako ko sa aking sarili na mamumuhay ako sa paraang karapat-dapat sa ikalawang pagkakataon na ibinigay sa akin. Itinuon ko ang aking buhay sa pagpapalaki kay Gabo. Itinuturo sa kanya ang kahalagahan ng kabutihan at pagpapatawad, mga bagay na ipinagkait ko sa pamilya Villalobos. Hindi ko kailanman sinabi kay Gabo, paano ko sasabihin sa aking anak na ang ina na kanyang hinahangaan ay mayroong ganitong kadilim na lihim. Kaya itinago ko ito, isang tinik na nakabaon sa aking puso. Nang dumating si Ricardo Villalobos, alam kong dumating na ang araw ng paniningil. Nang mawalan ako ng boses, iyon ay hindi lang dahil sa trauma. Iyon ay ang aking katawan na nagsasabing, tama na, pagod na akong magtago. Ngunit ang aking anak, ang aking si Gabo. Nang isuko niya ang lahat para sa akin, ang kumpanya, ang kanyang posisyon, ang kanyang buong buhay, isang bagay ang nabasag sa loob ko. Ang pader na itinayo ng aking isipan ay nagsimulang gumuho. Ang kanyang walang kondisyong pagmamahal ang naging susi para palayain ako. Ang kanyang sakripisyo ang nagbigay sa akin ng lakas para muling subukan, para muling magsalita. Nak, ang isang salita ay naging dalawa. Ang dalawa ay naging isang pangungusap. Sa tulong ni Gabo at ng isang speech therapist, dahan-dahan kong pinulot ang mga piraso ng aking boses. Ang bawat salita
ay isang tagumpay. Ang bawat pag-uusap ay isang milagro. Isang araw, habang nag-uusap kami, sinabi ko sa kanya ang lahat, ang buong kwento ng nakaraan. Walang labis, walang kulang. Umiyak ako habang nagsasalita. Inilalabas ang lahat ng sakit at pagsisisi na kinimkim ko sa loob ng 25 taon. Hinawakan lang ni Gabo ang aking kamay. Hindi niya ako hinusgahan. Hindi niya ako kinwestiyon. Nang matapos ako, niyakap niya ako ng mahigpit. Tapos na po yun, ma. Bulong niya. Ang mahalaga ay nandito tayo ngayon, magkasama. Sa yakap na yon, naramdaman ko ang tunay na paglaya. Isang umaga, habang kami ay nag-aalmusal sa maliit na balkonahe ng ospital, isang nurse ang lumapit. Ma'am Lourdes, may bisita po kayo, sabi nito. Pero hindi po siya sigurado kung gusto niyo siyang makita. Sino raw? Tanong ko. Ang pangalan niya po ay Maris Castro. Nagkatinginan kami ni Gabo. Ang huling piraso ng nakaraan ay kumatok sa aming pintuan. Humihingi ng isang katapusan. So, ang pagbanggit sa pangalan ni Maris ay nagdala ng isang sandali ng katahimikan. Tumingin si Gabo sa kanyang ina. Naghihintay ng desisyon. Sa kanya, si Maris ay isang masakit na alaala, ang simula ng lahat ng kanilang pinagdaanan. Ngunit alam niyang ang desisyon ay wala sa kanya. Tumango si Lourdes sa nurse. Papasukin mo siya. Makalipas ang ilang sandali, pumasok si Maris. Ang babaeng pumasok ay malayo sa Maris na kilala ni Gabo. Wala na ang kumpiyansa at ang mga mamahaling damit. Ang babaeng nasa harap nila ngayon ay payat, nakasuot ng simpleng bestida, at ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng bigat na kanyang pinagdaanan. May dala siyang isang maliit na bayong ng prutas. Nang makita niya si Lourdes na nakaupo at gising, nabitawan niya ang kanyang dala. Ang mga mansanas at dalandan ay gumulong sa sahig. Napaluhod si Maris, at doon, nagsimula siyang umiyak ng walang tunog. Ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa bawat hikbi. Hindi gumalaw si Gabo. Isang bahagi niya ang nakakaramdam ng awa. Ngunit ang isa pang bahagi ay hindi pa rin makalimot sa sugat na idinulot nito. Si Lourdes ang unang kumilos. Dahan-dahan, sa tulong ng kanyang tungkod, tumayo siya mula sa kanyang upuan. Lumakad siya palapit kay Maris. Bawat hakbang ay mabigat ngunit desidido. Yumuko si Lourdes at hinawakan ang balikat ni Maris. Tumayo ka, hiha. Umiling si Maris. Hindi makatingin ng diretso. Hindi po ako karapat-dapat. Nandito lang po ako para humingi ng tawad, Ma'am Lourdes, Sir Gabo. Alam ko pong walang kapatawaran ang ginawa ko. Handa po akong tanggapin ang anumang parusa. Gusto ko lang pong sabihin na nagsisisi po ako. Ang kanyang boses ay basag at puno ng sakit. Tumingin si Lourdes kay Gabo, pagkatapos ay muling ibinalik ang tingin kay Maris. Alam mo ba, Maris, mahinahong simula ni Lourdes. Minsan sa buhay ko, nagkamali din ako. Isang pagkakamali na sumira sa buhay ng ibang tao. Sa loob ng maraming taon, kinain ako ng aking konsensya. Naniwala akong hindi ako karapat-dapat sa kapatawaran. Umupo si Lourdes sa isang silya sa tabi ni Maris. Pero itinuro sa akin ng anak ko. Sabi niya, sabay tingin kay Gabo na may pagmamahal, na ang pagpapatawad ay hindi para sa taong nakasakit sa'yo. Ito ay para sa sarili mo, para makalaya ka sa bigat ng nakaraan. Ang desperasyon ay nagtutulak sa atin na gumawa ng mga bagay na hindi natin aakalaing magagawa natin. Pagpapatuloy ni Lourdes. Naiintindihan ko ang iyong pinagdaanan. Hindi ko sinasabing tama ang iyong ginawa, pero naiintindihan ko. Dahan-dahan, iniabot ni Lourdes ang kanyang kamay. Pinapatawad na kita, Hija. Sa mga salitang yon, tila isang malaking pader ang gumuho sa loob ni Maris. Humagulgol siya ng malakas at sa pagkakataong ito, niyakap niya ang mga paa ni Lourdes. Salamat po. Salamat po. Si Gabo na tahimik lamang na nanonood
ay naramdaman ang pag-init ng kanyang mga mata. Ang galit na matagal na niyang kinimkim para kay Maris ay unti-unting natutunaw, napapalitan ng isang malalim na pag-unawa. Tinulungan niyang tumayo si Maris. "Kumusta na ang kapatid mo?" tanong niya. Ang kanyang boses ay mas malambot na ngayon. Gulat na napatingin sa kanya si Maris. "Siya po, maayos na po siya. Matagumpay po ang kanyang operasyon. Utang ko po sa inyo. Sa inyo ni Ma'am Lourdes ang buhay niya. Habang buhay ko po iyong tatanawing utang na loob." Tumango si Gabo. Mabuti naman kung ganoon. Pagkatapos ng ilang sandali, nagpaalam na si Maris. Bago siya umalis, muli siyang lumingon. Sana balang araw, mapatawad niyo rin po ako, Sir Gabo." Hindi sumagot si Gabo, ngunit sa kanyang mga mata, nakita ni Maris ang isang bagay na hindi galit, isang bagay na malapit sa kapayapaan. Nang sila na lang ulit ang naiwan, niyakap ni Gabo ang kanyang ina. "You're an amazing woman, Ma." "Natutunan ko lang yan sa isang napakabuting anak," sagot ni Lourdes. Tinatapik ang likod niya. Makalipas ang ilang araw, opisyal nang nakalabas ng ospital si Lourdes habang nag-aayos sila ng mga gamit sa kanyang silid. Isang sobre ang iniabot ng nurse kay Gabo. "May nag-iwan po nito para sa inyo, sir," sabi ng nurse. Wala itong pangalan ng nagpadala. Kinakabahang binuksan ito ni Gabo. Sa loob ay isang sulat kamay. Pamilyar ang sulat, ngunit sa pagkakataong ito, wala na itong bahid ng pagbabanta. Ang sulat ay mula kay Ricardo Villalobos, Ek. Umupo si Gabo sa tabi ng bintana sa silid ng ospital habang tinutulungan ng isang nurse si Lourdes. Sa mga huling papeles nito, ang sikat ng araw ay tumatama sa puting sobre na nagbibigay dito ng halos isang sagradong anyo. Huminga siya ng malalim bago maingat na buksan ito. Ang sulat ay maikli lamang, ngunit ang bawat salita ay may bigat. "Salcedo, pinanood ko ang iyong press conference. Inaasahan kong lalaban ka. Inaasahan kong itatanggi mo ang lahat. Iyon sana ang magbibigay katwiran sa aking galit. Ngunit hindi mo ginawa. Sa loob ng 25 taon, ang buhay ko ay umikot sa paghihiganti. Binuo ko ang aking kumpanya, hindi dahil sa pangarap, kundi dahil sa galit. Bawat tagumpay ko ay isang hakbang palapit sa pagsira sa inyo. Akala ko, kapag nakita ko na kayong bumagsak, makakahanap ako ng kapayapaan. Ngunit nang isuko mo ang lahat para sa iyong ina, isang bagay ang namulat sa akin. Ang paghihiganti pala ay isang walang lamang tagumpay. Sinisira nito hindi lang ang taong kinamumuhian mo, kundi pati na rin ang sarili mo. Hindi nito maibabalik ang aking ama. Hindi nito mabubura ang sakit na dinanas ng aking ina. Itinitigil ko na ang lahat ng operasyon laban sa Salcedo Pharma. Hindi dahil sa inyo, kundi para sa sarili ko. Panahon na para bumitaw sa nakaraan at magsimulang muli. Hindi ko masasabing pinapatawad ko na ang iyong ina. Siguro, balang araw. Pero sa ngayon, sapat nang sabihin na naiintindihan ko na. Ricardo Villalobos. Pagkatapos basahin ang sulat, matagal na nakatitig si Gabo sa kawalan. Ang bigat na matagal nang nakadagan sa kanyang balikat ay tila unti-unting nawawala. Ang digmaan ay tapos na. Walang nanalo, walang natalo. Mayroon lamang mga taong sugatan na nagsisimula ng maghilom. Inabot niya ang sulat sa kanyang ina. Binasa ito ni Lourdes at nang matapos, tahimik na tumulo ang kanyang mga luha. Ngunit hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng mabuti siyang tao, ang ama niya. Bulong ni Lourdes. Sana makahanap din siya ng kapayapaan. Makalipas ang isang linggo, ipinatawag ni Gabo ang natitirang board of directors ng Salcedo Pharma sa bahay ng kanyang ina. Sa simpleng hardin, kung saan dati nag-aalaga ng rosas si Lourdes, doon sila nagpulong. Gusto kong magpasalamat sa inyong serbisyo at katapatan sa kumpanya. Simula ni Gabo. Nalagpasan natin ang krisis. Ang Salcedo Pharma ay muling tumatayo sa sarili nitong mga paa.
Babalik ka na ba, Gabriel? Tanong ni Mr. De Villa, puno ng pag-asa. Umiling si Gabo at ngumiti. Hindi po. Ang buhay ko ay iba na ngayon. Tumingin siya sa kanyang ina na nakangiting nakaupo sa tabi niya. Opisyal ko nang ipinapasa ang pamumuno ng Salcedo Pharma sa inyo. Tiwala akong mapapamahalaan ninyo ito ng may integridad at puso. Nagkaroon ng pag-aalinlangan, ngunit sa huli, tinanggap ng board ang kanyang desisyon. Sa araw na yon, tuluyan nang tinalikuran ni Gabo ang kanyang dating buhay, hindi dahil sa pagkatalo, kundi dahil sa isang mas malaking tagumpay. Sa mga sumunod na buwan, ang buhay ni Gabo at Lourdes ay naging simple. Ang kanilang mga umaga ay ginugugol sa paglalakad sa tabing dagat. Ang kanilang mga hapon ay sa pagbabasa at pag-uusap. Muli nilang binubuo ang mga taon na nawala sa kanila dahil sa pagiging abala at mga lihim. Isang hapon, habang sila ay nakaupo sa veranda at umiinom ng tsa, isang ideya ang nabuo. Ma, sabi ni Gabo, paano kung gamitin natin ang perang nakuha ko sa pagbebenta ng shares ko para sa isang bagay na makabuluhan? Ano ang nasa isip mo, anak? Paano kung magtayo tayo ng isang foundation? Isang foundation na tutulong sa mga pasyenteng walang kakayahang magbayad para sa organ transplants, tulad ng kapatid ni Mariz. Tumingin siya sa ina. Isang paraan para bigyan ng pag-asa ang mga taong desperado. Isang paraan para bigyan ng bagong kahulugan ang lahat ng nangyari. Ang mga mata ni Lourdes ay nagliwanag. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, isang tunay at dalisay na saya ang makikita sa kanyang mukha. Makalipas ang ilang buwan, sa isang bakanteng lote, sa isang hindi gaanong mayamang bahagi ng Maynila, isang groundbreaking ceremony ang naganap. Isang malaking tarpaulin ang nakasabit sa harap. Nakasulat dito ang mga salitang naglalaman ng kanilang nakaraan, kasalukuyan at hinaharap. Isang simbolo ng paghilom, pagpapatawad at pag-asa. Nakasulat dito, Salcedo Villalobos Foundation, nagbibigay pag-asa sa mga pasyenteng naghihintay ng transplant. Lumipas ang isang taon. Ang dating bakanting lote ay isa ng maaliwalas na gusali. Hindi ito kasing tayog ng Salcedo Tower, ngunit ang liwanag at pag-asa na nagmumula rito ay hindi matatawaran. Ang Salcedo Villalobos Foundation ay opisyal ng binuksan sa publiko. Sa araw ng inaugurasyon, ang hardin ng foundation ay puno ng mga tao, mga doktor, nurse, mga unang benepisyaryo ng kanilang programa at ilang piling kaibigan. Simple lamang ang selebrasyon, ngunit ramdam ang init at sinseridad sa paligid. Si Gabo, na nakasuot lamang ng simpleng puting polo at slacks, ang siyang nagbigay ng pambungad na pananalita. Wala na ang anino ng isang corporate titan. Ang nagsasalita sa harap ay isang lalaking nakahanap ng kanyang tunay na layunin. Maraming salamat sa inyong pagdalo. Simula niya, ang kanyang nangiti ay totoo at hindi pilit. Marami sa inyo ang nagtatanong, bakit Salcedo Villalobos? Bakit isinama ang pangalan ng isang kumpanyang dating katunggali? Tumingin siya sa kanyang ina na nasa unang hilera na nakangiti sa kanya. Dahil ang foundation na ito ay hindi lamang itinayo sa pera. Itinayo ito sa isang mahalagang aral na ang pinakamalalim na sugat ay maaaring maging simula ng pinakamalaking paghilom, na ang isang pagkakamali sa nakaraan ay maaaring maging daan para sa isang mas makabuluhang kinabukasan. Nagpatuloy siya. Ang lugar na ito ay para sa lahat ng nangangailangan ng ikalawang pagkakataon. Isang paalala na habang may buhay, laging may pag-asa. Pagkatapos ng kanyang talumpati, sinalubong siya ng palakpakan. Lumapit sa kanya ang kanyang ina at niyakap siya. I'm so proud of you, anak. Sa isang sulok ng hardin, nakatayo si Mariz. Kasama niya ang kanyang nakababatang kapatid, isang masiglang dalagita na malusog na ngayon.
Si Maris ay nagtatrabaho bilang isang social worker sa foundation, tinutulungan ang mga pamilya na dumaan sa parehong pagsubok na kanyang pinagdaanan. Nagtama ang kanilang mga mata ni Gabo. Tumango si Maris, isang tango ng pasasalamat at respeto. Ngumiti si Gabo pabalik, isang ngasang ngiti ng pagtanggap at kapayapaan. Ang kanilang nakaraan ay hindi na isang sugat, kundi isang peklat na nagpapaalala sa kanila ng kanilang mga natutunan. Habang papalubog ang araw, sina Gabo at Lourdes ay umupo sa isang bench na nakaharap sa Manila Bay, hindi kalayuan sa foundation. Ang langit ay nag-aagaw, ang kulay kahel at lila, isang perpektong tanawin. Naalala ko noong bata ka, sabi ni Lourdes. Lagi mong sinasabi na, balang araw, magtatayo ka ng pinakamataas na gusali sa buong Maynila. Napangiti si Gabo. Iba na po ang pangarap ko ngayon, Ma. At ano naman yon? Tumingin si Gabo sa gusali ng foundation pagkatapos ay sa kanyang ina. Ang makita kang nakangiti araw-araw. Iyon na po ang pinakamatayog na tagumpay para sa akin. Hinawakan ni Lourdes ang kamay ng kanyang anak. Ang mga kamay na dati ay abala sa pagpirma ng mga kontrata at pagpapatakbo ng isang korporasyon, ngayon ay nakahanap ng kapayapaan sa simpleng paghawak sa kamay ng kanyang ina. Magkasama nilang pinanood ang paglubog ng araw. Sa kanilang katahimikan, walang bahid ng pagsisisi o kalungkutan. Mayroon lamang pasasalamat para sa ikalawang pagkakataon at pananabik para sa isang bagong simula. Ang kanilang kwento na nagsimula sa isang gabi ng ulan, pagtataksil at kadiliman ay nagtatapos sa ilalim ng ginintuang sinag ng pag-asa, isang walang hanggang paalala na ang pamilya, pagpapatawad at pag-ibig ang siyang tunay na nagpapagaling sa lahat ng sugat.